salamat, Panginoon, sa aming buhay, sa aming lakas, Panginoon. Lord, salamat po, Panginoon, sa aming simbahan. Salamat, Lord, sa aming kapatiran, Panginoon. Nagsisilbing inspirasyon, lakas, Panginoon. Lord, kaya po kami nandito sa iyong simbahan upang magpalinis, Panginoon, upang magpabago ng buhay, sapagkat hindi po namin alam, Panginoon, ang aming buhay kung wala po kayo sa amin, Panginoon. Lord, kaya po kami umaasa kami sa iyo, sa iyong guidance, sa iyong mga salita, Panginoon. Lord, tulungan mo po kami sa araw na ito na ma-receive ng tama, Panginoon, ang iyong salita. Kaya God, pupurihin ka po namin, sasambahin, pasasalamatan, at ibabalik lahat sa iyo na papurit pagsamba. Sa iyo lamang makapangyarihang pangalan, sa pangalan ni Jesus. Amen! Amen! Sumigaw nga po tayo ng malakas na Hallelujah! Amen! Let's get ready to worship our God! Woo! Gusto ko ngayon umaawi, ako'y sa'yo, nagay sa'kin. Isa'y agala sa iyong piling, ako'y sa'yo, nagay sa'kin. Kaibigan, aking takbuhan, kapayapaan ang iyong hati. Kaligtasan sa iyong pangalan, kasama sa habang buhay. Sisigaw, Hallelujah, Jesus, you're the only one. Buhay ko sa iyo lamang. Hallelujah, wala nang hahanapin, 'cause Jesus, you are more than enough. Woo! Jesus is more than enough! Amen! Gusto ko ngayon umawi, ako'y sa'yo, ika'y sa'kin. May saya't galak sa iyong piling, ako'y sa'yo, ika'y sa'kin. Kaibigan, aking takbuhan, kapayapaan ang iyong hati. Kaligtasan sa iyong pangalan, kasama sa habang buhay. Amen! Isisigaw, Hallelujah, Jesus, you're the only one. Buhay ko'y sa iyo lamang. Hallelujah, wala nang hahanapin, 'cause Jesus, you are more than enough. Amen! So sabi nga po sa kanta natin, yung puso natin umaawit. So kailangan kapag umaawit yung puso natin, nagagalak po yan at nagmamanifest po yan dapat sa kung paano po tayo sumasayaw, gumagalaw, sumisigaw. Amen po ba? Amen! So kaya kung nagagalak ang puso mo because you have found Jesus, that Jesus is the only one in our lives, so gawin po natin yung the best natin para muling magpuri, para ibigay kay Lord yung pinakamataas na pagsamba. Amen po ba? Amen. Sabihin mo sa kaunti mo, ready ka na ba? Yan. Amen. So sabay-sabay po ulit tayo. Kung ngayon maawi, ako'y sa'yo, ika'y sa'kin. May saya't galak sa iyong piling, ako'y sa'yo, ika'y sa'kin. Kaibigan! Kaibigan, aking takbuhan, kapayapaan ang iyong hati. Kaligtasan sa iyong pangalan, kasama sa habang buhay. Isisigaw, woo! Hallelujah, Jesus, you're the only one. Buhay ko'y sa iyo lamang. Hallelujah, wala nang hahanapin, 'cause Jesus, you are more than enough. Hallelujah, Jesus, you're the only one. Buhay ko'y sa iyo lamang.
Jesus, you are more than enough. Sabihin mo nga po, Jesus, you are more than enough. Yes! Isa pa, Jesus, you're more than enough. Woo! Whoa, 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 whoa. Jesus, you are more than enough. Whoa, 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 whoa. Jesus, you are Sabay-sabay po tayo. whoa, 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 whoa. Jesus, you are more than enough. Whoa, 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 whoa. Jesus, you are more. Minsan pa. Whoa, Jesus, you are more than enough. Whoa, 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 whoa. Sisigaw, hallelujah. Jesus, you're the only one. Ang buhay ko'y sa'yo lamang. Hallelujah, wala nang hahanapin. 'Cause Jesus, you are more than enough. Hallelujah, Jesus, you're the only one. Ang buhay ko'y sa'yo lamang. Hallelujah, wala nang hahanapin pa. Jesus, you are more than enough. Hallelujah, Jesus, you're the only one. Ang buhay ko'y sa'yo lamang. Hallelujah, wala nang hahanapin pa. Jesus, you are more than enough. Hallelujah, Jesus, you are more than enough. Hallelujah, wala nang hahanapin pa. Jesus, you are more than enough. Hallelujah! Yes, Lord, patuloy po namin ipagsisigawan, Panginoon. Na ikaw, Panginoon, yung nagbigay, nakakumpletuhan sa buhay ng bawat isa. Salamat, Lord, dahil nandyan ka, Panginoon, na patuloy, Lord, na nagmamahal po sa amin, Panginoon. Salamat, Panginoon, dahil tinanggap mo kami, Panginoon. Sa kabila, Lord, ng aming mga pagkakamali, Panginoon, nandyan po yung kapatawaran sa aming mga kasalanan. Kaya ngayong umagang ito, Panginoon, hindi man po namin mapantayan, hindi man namin matumbasan, Lord, yung pagmamahal, pagtanggap na ibinigay mo sa bawat isa, Lord God. Pero ngayong umaga, Panginoon, itataas po namin ang aming mga puso. Tataas namin, Panginoon, ang aming mga tinig, Lord God, upang patuloy kang pasalamatan, patuloy kang itaas, Lord, sa aming mga buhay. Kaya ngayong umagang ito, sa pagpapatuloy natin, sa pagpupuri sa Panginoon, kausapin po natin ng Lord, humingi po tayo ng kapatawaran, sa salamat, at ipahayag po natin sa Panginoon kung gaano po natin siya kamahal. Yes, hallelujah. Sa aking pagkakamali, patawad ang iyong sukli. Buhay ay inialay mo para lamang sa tulad ko. Sa dami ng pagkukulang, minsan ay di mo iniwan. Buhay na salita mo ang aking kalakasan. Ikaw ng puso ko, Panginoon, ninanais ko ang magbigay ng karangalan at papuri sa'yo ang lakas.
sa'yo ibibigay buong buhay aking alay. Sa'yo, Jesus, na nagmahal sa'kin ng tunay. Yes, Lord. Sa aking pagkakamali, patawad ang iyong supli. Buhay ay inialay mo para lamang sa tulad ko. Sa dami ng pagkukulang, ni minsan ay di mo iniwan. Buhay na salita mo ang aking kalakasan. Sigaw ng puso ko, Panginoon, at ninanais ko ang magbigay ng karangalan at papuri sa'yo. Ang lakas kong taglay, sa'yo ibibigay buong buhay aking alay. Sa'yo, Jesus, na nagmahal sa'kin. Sigaw ng puso ko, Panginoon, at ninanais ko ang magbigay ng karangalan at papuri sa'yo. Ang lakas kong taglay, sa'yo ibibigay buong buhay aking alay. Sa'yo, Jesus, na nagmahal sa'kin tunay. Kaya naman ngayon, Panginoon, ikaw ay pupurihin. Ang pangalan mo rin aking sasambahin. Sigaw ang puso ko, Panginoon, at ninanais ko ang magbigay ng karangalan at papuri sa'yo. Ang lakas kong taglay, sa'yo ibibigay buong buhay aking alay. Sa'yo, Jesus, na nagmahal sa'kin, yes, sabi nga, sigaw Lord ng puso namin. So ngayong umaga, pakita mo, ipagsigawan mo sa puso mo kung gaano natin kamahal at gaano tayo nagpapasalamat sa Diyos sa mga biyaya, sa mga pabor, sa mga blessing, at lalo't higit sa pagtanggap na ibinigay ng Panginoon sa atin. Amen? So, sa muli nating pag-awit ng chorus part, yung sigaw ng puso, gawin po natin itong personal na prayer para kay Lord. Sabihin natin, Lord, nais ng puso ko na ibigay yung buong karangalan, papuri, at yung buong lakas ko, sa'yo ko lamang ibibigay. Amen? So, ngayong umaga, kausapin mo si Lord. Huwag mong intindihin yung katabi mo dahil iba yung communication ni Lord sa kanya, iba yung para sa'yo. So, ngayong umagang ito, damhin mo yung presensya ng Diyos. Kausapin mo si Lord. At ipakita mo kung ano yung sinisigaw ng puso mo. Amen? Yes, hallelujah. Yes, Jesus. Hallelujah. Sigaw ng puso ko, Panginoon. Yes, Jesus. Ninanais ko magbigay ng karangalan at papuri sa'yo.
ko, Panginoon, at ninanais ko magbigay ng karangalan at papuri sa'yo. Ang lakas kong taglay sa'yo ibibigay, buong buhay aking alay. Sa'yo, Jesus, na namahal sa'kin ng tunay. Isa pa mga sabihin. Hallelujah. Come on. Sa ninanais ko magbigay ng karangalan at papuri sa'yo. Ang lakas kong taglay sa'yo ibibigay, buong buhay aking alay. Sa'yo, Jesus, nananahal sa'kin ng ako, Panginoon, at ninanais ko ang magbigay ng karangalan at papuri sa'yo. Ang lakas kong taglay sa'yo ibibigay, buong buhay aking alay. Sa'yo, Jesus, na nagmahal sa'kin ng tunay. Hallelujah. Tunay, Panginoon, sinasamba ka namin. Pinupuri ka namin, Panginoon. Salamat sapagkat isang linggo na naman ang lumipas na kami po'y iningatan mo, sinamahan, pinagpala. Kaya, Panginoon, lubos po kaming nagpapasalamat sa iyo, Panginoon. Ikaw ang buhay namin, ikaw ang lakas namin, ikaw ang kapayapaan namin, ikaw ang kaligayahan namin, Panginoon. Kaya hayaan mo po sa oras na ito, sama-sama namin purihin, pasalamatan, sambahin, paglingkuran, Panginoon. Sa abot na kami makakaya, kahit sa aming palakpak, sa aming pagngiti, pagbati, sa aming pagsigaw, sa aming pakikinig, sa aming panalangin. Nawa, Panginoon, matuwa ka sa lahat ng aming gagawin. Kaya, Panginoon, bisitahin mo, Panginoon, ang bawat isa. Punuin mo kami na yung presensya ng iyong Santo Espiritu. Na sa ganun, Panginoon, lalo po namin makita patuloy ang kalooban at ang iyong direksyon. Ito po ang aming dalangin, Lord Jesus. Amen and amen and amen. Yes, amen. Habang po tayo naupo, ay tingnan mo nga yung katabi mo, ngitian mo. Ng isang ngiting makalispagod. Ayan. Amen. Glory to God. Amen. So now, once again, we would like to thank everyone sa ating pong event nung Sunday. Yan. Salamat sa inyong matinding cooperation, panalangin para po sa ating matagumpay na gawain last Sunday sa pagbisita po ng ating senior pastor. Ito po ilan sa mga naging event po natin. Ayan. Na kayo po ay bahagi po niyan. Kaya salamat sa Panginoon. Ayan po ang ating senior pastor. Siya po ay blessed na blessed po sa kanyang pagdalaw sa atin. Maging nung meeting po ay nababanggit pa niya ilang mga na-experience niya po dito. Yan. So, nung Sunday, ganyan din po ay ating po nasaksihan ang commissioning ng ating dalawang lingkod, Pastor Jaya and Pastor F. Formally, sila po ay commission sa SOB Carissa. Yan. So, ating po kinukongratulate and patuloy natin sama sa panalangin ang dalawang lingkod ng Diyos na ito na nakakailang buwan pa lang, sabak na sa mga ibang proyekto. Kahapon po ay nagpalit sila ng bubong. Nakumpleto na ba? Hindi pa. Initial pa lang. So, kung kayo po ay gusto nyo maging bahagi ng blessing and pag-build po ng Carissa, no? Pwede po kayong mag-express kanila, no? Kahit isang bubong po, pa isa-isa, mabubuo po natin yon.
Kahit pati dingding, lagyan na natin ng bubong. So, and yun po yung mga proyekto po ng SOB Carissa na atin po isama sa panalangin, no? Nakakatuwa dahil nabakuran na po yun, na minabakuran na nila at lalagyan na rin ng pinto, naayos na yung pinto na tatanggal, ngayon po ay mahihirapan ng matanggal. Yan. So, kaya congratulations sa ating dalawang lingkod na ito na bigay ang puso sa kanilang paglilingkod sa Panginoon. Yan. Ito po isang bagay na kinagagalak po natin dahil among us ay meron pong itinatayo ang Panginoon, meron pong pinipili ang Panginoon na maging lingkod, bahagi ng kanyang mga lingkod. Hindi mali po natin, isa po sa inyong kalagitan again, o baka yung katabi mo, siya naman pala ang hahawak ng GMA. And looking forward tayo na makapagtayo din sa ABS-CBN. Kung may GMA, may ABS-CBN. So, yan. Ano lang po, masaya lang po tayo naglilingkod sa Panginoon. Ibigay lang po natin yung nararapat na ibigay sa Panginoon. And definitely, si Lord po ang bahalang mag-position sa atin. Si Lord po ang bahalang magpala sa ating patuloy. Yan. And salamat din po sa mga nag-express ng kanilang mga bago nating pleasure na talagang purihin ng Panginoon. Palakpakan niyo po sarili niyo, no? And I know, hindi lang naman po sila. Yung iba po ay nahiya lang, pero alam ko pong kayo po ay yung tibok ng puso niyo po ay tibok na rin po ng puso ng simbahan. No? So, tayo po kasi ay talagang pina-avail po natin to na by faith, no? And glory to God, nakakailang buwan na po tayo dito. Isang taon na tayo pala actually. Mahigit ay tayo po ay nasa isang taong mahigit na. Pero puri ng Panginoon, no? Talagang God will provide niyan. So, we pray na ang blessing ng Lord ay umapaw sa inyo lahat, no? Dahil we know, pag kayo ay na-bless ng todo, ay hindi nyo kakalimutan na i-bless din ang ating church. Kaya, purihin ng Panginoon. Salamat sa Panginoon. Last Tuesday, tayo po ay nasa Pampanga. Tayo po ay maten ng meeting po ng mga kapastoran. And yun nga, by April 8, 9, ang ating pong victory retreat doon po sa Pampanga. Yan. So, sa mga mentors po, pag-pray na po natin, i-prepare po natin yung mga tao natin. Yung pong hindi makakasama doon, don't worry, kasi magkakaroon po tayo ng sarili dito. No? Yung pong kasi sa Pampanga, selective lang po yon. So, I think mga strong leader po ng mga victory group leader ang papadala po natin doon para pagbalik dito, makakatuwang po nila yan. So, kaya yung pong ating victory retreat ay at the same time baptism. So, yun pong ating ngayong sistema ngayon. Victory retreat and after that ay baptism. Kaya yung mga magiging delegate ay ihahanda nyo rin pong sarili nyo sa baptism. Ayan. So, ano ba? Yan pong ating mga ilang balita na gusto po nating ibahagi sa inyo. And ngayon po tayo nasa buwan ng March. Amen. Congratulations. Sabi sa katabi mo, congratulations. Nalampasan mo yung buwan ng Pebrero. Ayan. May pag-ibig ka man o wala, pero napagtagumpayan mo yan. Amen. So, congrats mo yung sarili mo dahil, wow. Thank you, Lord, kasi isang buwan na talagang sinamahan tayo ng Panginoon, hindi tayo pinabayaan. Kaya, ngayon pong March, mamaya po, abangan po natin. Ang ating pong pinaka-tema naman ngayon, ditong buwan na ito ay Marching Forward. Yan, okay. So, tuloy-tuloy po tayo dahil ang Diyos po may ginagawa. Kaya po, yung mga sino po dito nakatanggap na po ng inyong open doors. Wow, amen. Nakakatuwa, no? Simula pa lang, ilang buwan pa lang, marami ng open doors na bumukas. Kaya glory to God. Okay, para po sa ilang announcement, update, tawagin po natin ang ating prime leader, Lala. Good morning po. Men, God is good. And all the time. Amen. So, napakagandang ideklara po sa buhay natin yan everyday. Amen po. So, dahil mabuti ang Diyos, yan, natin pong batiin ang ating mga kapatid na nag-birthday at magbe-birthday this week. Amen. March na po. Ayan. Naku po. Hindi yata kita ng aking dalawang mata. Gawin nating 4. Ayan. So, for this March, yan, happy birthday po. Kahapon. March ano ba ngayon? 2? Ayan, March 1, kay Madel Esteban. Yan, si Madel.
Then, Shaina Munara C. Yan. Sa 7 po, si Krisha Di Guzman. 9, Apollo Molina, Milaine Bagnas, John Ray Abing. 12 po, Cornelio Abisada Jr. 13, Armina Alaban. 14, Gabriel Helena Agaw, si Gabi po. 15, Brother Abet Pactor. 17, Jocelyn Angosta. Woo! Nandiyan si Sister Jocelyn. 19, si Laika Hani Haminal and si Ramiela Tanya. 20, si Pastora Flora Turla. Siya po ay mother ni Pastora Ani. 24, Donesa Princess David Angelina Quino. 26, si Sister Alma Esteban and Brother Hernan Haminal. So atin po silang awitan. Ay, anniversary po. Yan. Hindi, joke lang. Binibiro ko lang si Brother Suroy. Ayan, happy anniversary. Yan. Kay Brother Jeffrey and Sister Russell Suroy. Naka 1 year na po sila. Amen. Woo! And sa 8 po, si Brother Eliseo and Sister Tessie Haminan. So ang awiting ito po para sa inyo po. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy anniversary to you. Happy anniversary to you. Happy anniversary, happy anniversary, happy anniversary to you. Amen! So congratulations sa lahat ng nag-birthday at saka nag-anniversary. Dahil yan po ay sa pabor ng Panginoon. Kaya marami pa pong years at chances ang binibigay po sa atin ng Panginoon. Amen? And syempre, ngayong umagang ito po, meron po tayong kasamang VIP. Amen! Palakpakan po natin si Lord. Ayan, so let us welcome po. Siya po ay auntie niya po, si Sister Melanie. Yan. So, let us welcome Sister Elaine Culiano. Yan. So, Sister Elaine, ang awiting ito po para sa'yo. Kaya ngayong linggo, ang blessing ko ikaw. Thank you, God bless sa iyo. Kaya ngayong linggo, ang blessing ko ikaw. Thank you, God bless sa iyo. Amen. So, God bless po sa iyo, Sister Elaine. At maraming salamat kay Sister Melanie na patuloy po na nagdadala ng maraming kaluluwa para sa ating simbahan, para sa ating Panginoon. Sila po ay mga umaattend po sa Bible study po sa pangunguna ni Pastora Ani sa Binakayan. Yan! So nagbubunga po ang mga ginagawang paglilingkod. Yan! Sa ating masipag na si Pastora, tuwing Friday po, humahayo po siya sa Binakayan para sa Bible study. Amen! And syempre, patuloy pa rin tayo sa ating pananalangin po. Every day, sama po natin yung ating fest. Yan. So, F for family, church family, biological families. E for empowerment. S for stability of finances. Sa personal, family, church, and of course, our country. And letter T po is for timely issues. And syempre, yung ating mga healing and recovery prayers po para sa mga kapatid natin na nangangailangan po nito. So yung iba po dyan ay mga nakalabas na, magaling na, pero still nangangailangan pa po ng iba yung recovery at kalakasan po. And ngayon po si Sister Noemi, hindi po natin kapiling dahil mayroon po siyang karamdaman. So atin pong ipag-pray ang agarang kagalingan. Amen po. And syempre yung ating mga service schedule, yan. So every Sunday, huwag kakalimutan, ang service po natin ay, anong oras po? Ay, ang hina. Dapat 9 a.m. Ayan, so dapat bago po 9 a.m. nandito na po tayo. And every Wednesday naman po ang ating midweek at 6:30 p.m. Pero every last Wednesday po ng month, yun po yung ating Intercessors Night yun. So hindi po siya naka-live, pero welcome po ang lahat para
sumama po sa pananalangin para sa bawat isa at para sa ating simbahan. So ngayong umagang ito naman po, patuloy po tayo sa ating paglilingkod sa pamamagitan po ng ating pagbibigay ng ating mga kaloob, tithes, offering, and pledges. So kagaya po ng nabanggit ni Pastor, maraming salamat po sa mga bago nating katuwang na nag-pledge. Amen? Nagbigay ng kanilang matinding faith para ipagkaloob kay Lord yung kanilang pledges para sa ating building fund. So, siguro yung iba po, hindi po nakapagtaas ng kamay, hindi agad nakatayo kasi baka nagulat, 1,000 yung ipe-pledge. Ayan. So, ayun naman po ang ano po natin dito, yung pledge po is any amount po na kaya nating ipangako at tuparin para kay Lord. Ito po ay monthly. So, nasa inyong puso po kung magkano po yun. Hindi po kami yung magpepresyo. Kaya po dun sa mga hindi pa nakapagbigay or nakapag-pledge last Sunday, so pwede pa po kayong humabol. Dahil alam ko po na ang bawat isa excited naman po kayo na meron po tayong part sa ginagawang paglilingkod po natin sa ating simbahan. Amen po? So sabi nga, giving and faith go together. So lagi po yung kapag nagbibigay tayo, ibig sabihin nagbibigay po tayo ng may pananampalataya. And ito po yung mensahe ni Lord ngayong umaga bago tayo magbigay. God doesn't need your money. He wants your heart. Kaya po sa pagbibigay po natin ngayong umaga, hindi lang po yung pera ibibigay mo. Ang pagbibigay mo po niyan, kasama po yung puso mo. Kaya magandang umaga po and God bless po sa bawat isa. Ako'y matungo sa kalooban may gawa ng lahat ng ito. Ibibigay lahat ng kaya ko at di na ihindo. Tatakbo para sa pangalan mo. Mawala man lahat ng bagay, di mo ko iiwan sa kawan. Uulahin ko ang kalooban mo. Ibibigay alam ko ang pag-ibig mo. Hindi na papatalo sa pagsubok na ito. Ang gawin una po lahat sa pinagsusunod. Sige po, magsitayo po tayo lahat! Woo! Excited na po ba tayo magdeklara? Ibigay po natin ang buong puso na may buong pananampalataya ang deklarasyon na ito. Alam niyo po ba na every time na nagde-declare tayo, every time na sinasambit natin ang salita ng Diyos, na sinasambit natin ang kanyang mga pangako, lumalakas ang ating mga espiritu! Amen! At the more na lumalakas yung spirit natin, the more na makikita natin yung mga open doors blessing na mula sa Diyos. Amen? In the count of 3, we declare 1, 2, 3, 2024 is the year of the open doors. I speak to my doors of promotions, connections, doors of heavenly blessings, breakthrough, and opportunities to open. This year will be my greatest year because great doors are swinging wide open in 2024 in Jesus' name. Amen. And amen. Ayun, ayun, amen. Woo! Praise God. Amen, glory to God. Ang sarap damahin ang mga ginagawa ng Panginoon. Nakaka-excite ang taong ito dahil ilang buwan pala ay ang dami ng mga binubukas ng mga pintuan ng Panginoon. Kaya dyan lang po kayo.
Patuloy po kayong maniwala na ang pangako ng Lord sa inyo ay kanyang tutuparin. Yung kanyang word na binigay sa inyo ay pangyayarihin ng Panginoon. Amen. So, sino po dito na bless po kayo ng Sunday? Yan, amen. So, nakaka-bless po yung word na binaba ng ating senior pastor at the same time mga diniklara niya sa ating mga buhay. Bilang SOB Cavite, ang ating pong word ay Dare to Dream. Okay, Dare to Dream again. So, tuloy lang po tayo mangarap, tuloy lang po tayo sa ating mga pananalangin sa ating mga pangarap. Nung Tuesday po ay, Wednesday, ay sumaglit po tayo doon po sa church ng Bundagol. Ang sarap mangarap. Yung stage, everything, buong church, wow! Dare to dream again. Yan. So, gustong buhayin ng Lord yung ating mga pinangarap na kagaya po pangarap po natin magkaroon ng sariling simbahan, sariling lupa. Gusto ko lang i-share sa inyo ng mabilisan lang. Isa sa mga pastor natin, nag-share po siya sa amin, sabi niya, nakakatuwa kasi ang galing ng Lord. Imagine mayroon po isang tao, nagbigay po sa kanila ng 2 million. In church po nila, ito po ay SOB Moki, ay looking forward sila medyo maliit na po yung place para sa kanila eh. Ito po nagiging problem po natin na ang sarap na problema. Marami po tayong simbahan, hindi na po kasya yung tao. Kaya nangangarap ang daon, nangangarap makabili ng lupa, yan. So ang Angeles, nangangarap din na mas malaki pa yung pwesto nila. Although yung kanilang pong pwesto na nabili na po nila, tapos na nila po nang mabayaran yon. So, ang sarap mangarap. And lalo po ako na-inspired doon sa siner na yon. Imagine mo, isang tao lang nagbigay ng 2 million. Malay mo yung katabi mo, maging milyonaryo yan. Napakadali lang sa kanyang 1 million. Kaya po naniniwala tayo, hindi posibleng pagpalain tayo ng malaki ng Lord kung yung puso natin malaki din ang pagtanaw. Kasi lagi ang tanong bakit gusto mo yumaman? Ano yung dahilan? Ayan. Doon titingnan ng Lord yung sa dahilan kung bakit kailangan niyang i-fulfill yung dream mo. Bakit gusto mo magkakotse? Kasi ang dami pong gusto ko daanan niyo yung mga kapatiran na wala sasakyan. Kasi nakita ko, total, nadadaanan ko naman. Hintayin niyo ako sa ganitong oras, daanan ko kayo, sama kayo. O yung BG, minsan tagaytay naman tayo mag-BG. Yeah, mga ganyan, di ba? Pag isinama mo sa pangarap, yung sa kingdom ng Lord, lalong mahirapan ng Lord na tanggihan ka kasi alam niyang yung blessing na ibibigay sa iyo, magagamit for His glory. Yan. Kaya, bakit ka bibigyan ng bahay na malaki? Na yung maliit lang, hindi mo mailigpit. Bigyan mo ng dahilan ng Lord. Simulan mo sa pagliligpit. Lord, kita mo ayos na maayos yung bahay ko pwede mo na ako pagkatiwala mas malaki. And gusto ko Lord, yung meron siyang pasimano, kaya merong terrace na kung saan yung BG ko, doon na mag-victory group. No? Diba? Ayan, so, gusto ko may malaking lupa para pwede kami mag-bonfire doon. Diba? So, yun, ang sarap mangarap. Ang pangarap natin kapag kasama ang Lord, lalong masarap mangarap. Yan. Imagine mo, 2 million, isang tao. Isang tao pa lang yun. Ilan ang tao sa buong mundo? Ilan tao sa loob ng simbahan? No? Kung pagpapalain kayo ng Lord, lalo't maganda po ang ating intensyon. Amen. So, sa umaga pong ito, nais po nating bigyan diin yung bilang, tapos na po tayo sa peg-ibig. Ayan. Yung pag-ibig na malaki, no? Na kung saan, sa sobrang laki ng pag-ibig natin, hindi po nating matiis na hindi ito i-share. Kasi sobrang nag-uumapa yung pag-ibig na yan. Kaya, ngayon po, sabi po dito sa Exodus chapter 14, verse 15. Exodus 14:15. And the Lord said unto Moses, Wherefore criest thou unto me? Speak unto the children of Israel that they go forward or marching forward. In Deuteronomy chapter 1, verses 6 and 7, the Lord our God spake unto us in Horeb, saying, Ye have dwelt long enough in this mount
turn you and take your journey and go to the mount of the Amorites and unto all the places near thereunto, in the plain, in the hills, in the vale, and in the south, and by the seaside, to the land of the Canaanites, and unto Lebanon, unto the great river, the river Euphrates. Wow. Amen. Pagpalaan po tayo ng Lord sa kanyang mga salita. Ayan. You know, God created man to be dynamic and moving forward in every area of life. Naniniwala ba kayo nilikha Lord pa na gumagalaw? Na kailangan talagang tayo po ay may ginagawa. Sabi doon, God created man to be dynamic and moving forward in every area of life. We can see today that there's a lot of standstill in our lives. Actually, pag itinan natin, sa buhay po natin maraming standstill. Stagnant. Halimbawa, kung i-imagine niyo po sarili niyo, ano ba ang medyo naging stagnant sa life niyo? Dati ito ginagawa niyo, hindi niyo nagagawa. Dati ito passion niyo, hindi niya nagiging passion. Meron tayong mga bagay na parang dati nagagawa ko ito, ngayon ba't hindi na eh? So, kaya maraming mga bagay sa buhay natin, standstill na parang naging ano na lang, naging hanggang doon na lang level. So in this, we must decide to march forward. Itong buwan ng march forward po tayo. Kilos-kilos pa tayo, galaw-galaw pa tayo, nang sa ganon, lalo po nating makamit yung pangako ng Panginoon sa buhay natin. So moments before ascending the heaven, ang ating Panginoong Jesus po ay nagbigay ng, binigay niya sa kanyang mga disipulo yung marching orders. Okay? Sa ating po paghahayo, sa ating pag-march, ay meron po tayong kinakailangan ng order from the Lord. So dito in Matthew chapter 28, verse 20, He told them to go and make disciples of all nations, teaching them to obey all His commands. Then He said, and be sure of this, I am with you always, even to the end of the age. Yan. So, kaya po sa magang ito, gusto po nating ibigyan ng diin ito po. Nasa open doors po tayo. Ito po yung kabuuan ng Word ng Lord. Bilang church, ang binigay po sa atin, Dare to Dreams. At meron po kayong personal word. Ano po yon? Ano po yung personal word nyo? 1, 2, 3. Okay. So, ayan. Yung open doors, ito po yung kabuuan ng ating binigay na word sa buong SOB Corporation. And Dare to Dreams sa atin bilang SOB Cavite, together with GMA and Carissa. And ngayon, meron kayong personal. Pero kaya nga po, kailangan po natin, huwag po tayong tumigil. Kasi merong gagawin ang Lord sa atin. Kaya po, sa umaga ito pong ating title, Marching Forward, to do God's will, to do the Great Commission, and to harvest the victories that Jesus Christ have won for me. Okay? To do God's will, do the Great Commission, and to harvest the victories that Jesus Christ have won for me. Marami na pong katagumpayan, pinagtagumpayan ng Lord sa buhay natin. Yung katagumpayan na tayo po ay mapalaya sa kasalanan, katagumpayan na tayo po ay mabigay niya yung kaligtasan, katagumpayan na tayo po ay nagbago ang buhay natin. 2 Corinthians 5:17, di ba? If anyone is in Christ, he's a new creature. The old is gone, the new is come. Ito pong talatang ito, hindi lang po dapat memorize natin. Dapat po pinapamuhay po natin. Nakakalungkot kung ito po ay memory verse natin o isa sa mga favorite verse natin, tapos hindi nakita sa buhay natin yung 2 Corinthians 5:17. Simple na naman po yung sabihin nun eh. Nagbago ka na. Yan. Parang may kumontra. Oo. Sabi ko, nagbago ka na, hindi nagbagsak ka na eh. No? So, okay, so nagbago ka na. Kaya katabi mo, congratulations. Okay, kasi may ginawang pagbabago ang Lord sa buhay mo. Yan. So, makita natin dito, in Matthew chapter 28, verse 20, moments before ascending into heaven, Jesus gave his disciples their marching orders. He told them to go and make disciples of all nations, teaching them to obey all His commands. Then He said, and be sure of this, I am with you always, even to the end of the age. Come on. Maraming tao natatakot humayo, mag-share kasi nga hindi na kaya. Pero sabi ng Lord dito, and be sure of this,
I am with you always, even to the end of the age. Kahit man lumampas ka pa sa senior citizenship, nandun ang Lord. No? Kaya ibang mga senior citizen natin, panatag sila because they know that God is with them. That they know that God will bless them. No? Hanggang sa huling sandali ng kanilang buhay. Yan. So, kaya po ang ano natin ay marching forward. Si Mas, tatamin mo, marching forward. Walang hihinto, walang titigil. Patuloy tayo sa pagmarcha. No? Again, nakakatuwa yung ating Bible study na hinahanda ni Pastora Ani sa Binakayan. Ilan lang po yung nakakasama natin dito. Amen. Glory to God. Ibig sabihin, yung paghayo po natin hindi wala. Kahapon si Sister Edna nagpaalam, gumalaw ng Siniguelasan, tapos pumunta ng Santolan, tapos nag-end sa Santa Isabel. Puro prutas yata yun. So, di ba? And you know, hindi nakapaghinayang kasi pag ikaw yung nakapag-bless ng kapwa mo at inailapit mo sa Panginoon, sabi nga, laksa-laksang anghel sa kalangitan ay nagdiriwang. Amen? So, ganun katindi ang maibibigay mo sa Panginoong galak kapag tayo po ay nakapag-bless. Ayan, yan po yung mga gawain po natin sa Binakayan. Oo. Alam mo naman po sa atin, no? Pag may gawain, hindi nawawala ang kainan. Oo. Kasi yung katabi mo, walang kahilig-hilig sa kain. Ang SOB Cavite, walang kahilig-hilig sa picture, saka sa kainan. Oo. Kaya nga, and wala rin po tayong makapigil sa atin sa Sharon Cuneta. Yan. Ibig sabihin, kapag naghanda tayo, umaapaw. Tama? Kasi wala naman mapapasyaron kung sakto lang. Ibig sabihin, yung mga kapatiran natin pa naghanda, nasa isip na yung pang-Sharon. Ayan. So, okay. So dito, Mars is coming in like a lion with warfare and resistance, but it is going out like a lion as well. So the result will create a new strength of character that you need right now to be gentle as a lamb. Okay. Ang gusto na sa atin, maging gentle as a lamb. Kailangan po natin maging layon, yung tapang po natin, pero kailangan din po tayo maging gentle as a lamb. Hindi po pwede sapilitan. Dapat gentle po natin binibigay yung pag-ibig ng Diyos. Hindi pwedeng persahan. No? Hindi pa pwedeng, meron din po kami naging tao sa business, pero gentle at lamb. Hindi mo pa pwedeng pepersahin yan. Hayaan mo siya, although pinapakita mo yung pag-ibig ng Lord, sinishare mo siya, pero hayaan mo siya, at the end of the day, mag-decide, I will go, I will follow. Hindi pwedeng mapersa. No? Kasi pwedeng mapersa sang tao, pero nakuha mo ba'y puso? Baka naman, ang nakuha mo lang dahil meron kang pamuwersa. No? So, hindi pwedeng ganon. Humility is a key to overcoming and advancing. Come on. Humility is a key to overcoming and advancing. No? Sa atin po, sa mga ilang kapatiran natin, talagang, wow. Ilan lang yung mga naikutan kayo, pero praise God, no? Dahil hindi pa pwedeng, hindi pa pwedeng persahan, kailangan nandoon yung conviction ni Lord. Hindi mo madi-deny, kahit persahin mo yan, pero darating panahon, pag walang conviction ni Lord, magsasubside yan. Okay? So, humility is a key to overcoming, advancing. Dapat, patuloy tayo nandun sa merong humility. So again, march forward. If there's one word to describe what we need to do, that is march. O sa ibang salita, move. Forward motion will open the doors in front of you and close the doors behind. Kaya ikaw, pag move forward ka, may pintong mabubuksan para sa'yo. Kasi hindi ka makapasok. And at the same time, pag ikaw ay nag-move forward, may sumasarang sa likuran mo. Ibig sabihin, may mga bagay na hindi mo na kailangang balikan. Hayaan mo magsara yan. Kasi ang gusto ng Lord, pasulong, hindi pa urong. Di ba? Sulong, hindi pa urong. No? As you go, things will open. Don't sit down or give up right now. The enemy's plan are to get you discouraged and quit. But God is sending help and angelic reinforcements. Wow. Kaya po, dapat sa atin po ngayon, wala na po yung mindset na
magkikwit ako. Alam nyo, wag po kayong ayusin niyo po yung buhay niyo. Kita niyo yung mga asser po natin, parang mga pagkatapos yan, ikukulong kayo ng mga yan. Ngingiti-ngiti yan, pero nag-observe yan. O, palakpakan natin assers natin, no? Ang tindi ng dati. Mapapasunod ka lang sa datingan, eh. Yung tipong pag hindi ka sumunod, mababarangay ka, no? Oo. So, pero of course, yung pong nasa likod po nila, yun ang meaning ng kanilang ministry. Church Care Ministry. Nandiyan po sila to care. Kaya pumalikot mata niyan kasi kung anong kailangan, kung merong mga bagay na kailangan silang gawin bilang pag-care, nandiyan po sila. Yan po yung ating ushering. Hindi lang po sila bantay sa pintuan o harang sa pintuan. So, yung mga lalaki, hindi lang po sila bouncer. No? Sila po ay nandyan to serve us. So, sa ating care ministry. Ayan. So, again, as you go, things will open. Kaya, go lang ng go. Kung gusto mo maraming mabuksan, go lang ng go. Okay? So, forward. It is time to keep moving forward. God is promoting people who are able to overcome, remain humble, and engage. Come on. Parang di kayo na-excite, no? It's time to keep moving forward. God is promoting people who are able to overcome, remain humble, and engage. Kapag ikaw ay nagmo-move forward, natiling ikaw ay humble, at nakakonect sa Kanya, mayroong nakalaang promotion para sa'yo. Wow, yun yung dapat po tayong kinikilig, yung dapat po tayong na-excite. Okay? So, kaya nga po, keep moving. Yan. Forward march. No? Huwag tayong tumigil na mag-move forward. Kalimutan na natin dapat kalimutan na hindi naman makakatulong. Bitawan na yung mga dapat bitawan na hindi naman makakatulong sa iyong pag-angat sa buhay. Yung mga emosyon na hindi necessarily, tanggalin na yan. Wala eh. Ilang dingding na ang nagasgas sa likod mo, ilang sulok na ang naiyakan mo, ilang panyo na ang nabasa mo, ilang tissue na ang nagamit mo. Nakatulong ba? Yes, meron. Pero kung mabagal lang, ang nagiging portion niyan, ang solution diyan, move forward. Move on. Come on, move on. No? Mag-move on tayo. Kasi pag hindi ka nakapag-move on, ikaw ang talo. Move on ka. Ipakita mo sa mundo, buhay ka pa din. Pakita mo sa mundo, ang ligaya ay hindi lang sa mundo, ang ligaya ay na kay Kristo. Amen. So, para pag nakatuta ng iba, na-encourage sa atin. Come on. So, you just focus on the bad, sabi nga nito, you just focus on the bad stuff when all you have to do was let go of the past and keep moving forward. No? Huwag na tayo mag-focus doon sa mga bad stuff, yung mga bagay na, wala tayong magagawa doon. Done is done. No? Let go of the past and keep moving forward. No? Keep moving forward. Kaya po tayo, ang layo na po ng ating tinatanaw ngayon eh. No? Looking for tayo one day talaga makabili po tayong sariling property. Amen? Kaya ba natin? No? Kung tayo po sama-samang pagsasama-samahin natin yung pangarap natin, pananampalataya natin, kilos natin, naniniwala po tayo, hindi po imposible. Amen? Hindi imposible. So you just focus on the bad stuff when all you had to do was let go of the past and keep moving forward. Pastor, sakit po yun nga eh. Bakit mo pa tatagalin yung sakit? Samantalang pwede ka namang maging sweet. Pwede namang sweet yung maramdaman mo. Huwag mo nang bitawan mo yung sobrang sakit. Yung sakit nandyan yan eh. Kaya nga sakit eh. Nananadya talaga ang sakit. Nananakit talaga yan. So kapit ka dun sa hindi nananakit. Kapit ka sa dun bibigyan kanyang ng sweet na pagmamahal at i-embrace, which is our Christ, our Lord and Savior Jesus Christ. No? Of course, sa ating pong pag-move forward, marching forward, meron po mga hindrances on the way. Kaya nga po, ang Lord, lagi po tayong binibigyan agad advance. No? Ito po yung mga hindrances on the way. Discouragement,
murmuring, disobedience, idolatry, organized attack, easy satisfaction, attack by higher powers. Kaya nyo, maraming pagkakataon na discouraged tayo. Pero bakit nandiyan pa rin po kayo? Kasi binibigyan kayo ng solusyon ng Lord sa mga discouragement. Murmuring. Once upon a time, kasama tayo sa mareklamo. Kasama tayo kay Mare. Mareklamo. Lahat na lang, nagreklamo. Yan. Ang hirap naman ng buhay na ganito. Bakit ba ako nagkaganito? Ang dami natin reklamo. Yan po ay magiging hadlang. Huwag tayo mag-focus sa reklamo. Mag-focus tayo sa pananampalataya natin na binigay ng Lord sa atin. Ng mga bagay-bagay ay may kalakip na ikabubuti po natin. May nangyayari man sa atin, nagkakaroon tayo ng karamdaman, nagkakaroon tayo ng problema. But remember, kapag anak ka ng Diyos, all things work together for good. Nagkaproblema ka man ngayon, pero ang pangako ng Panginoon, bukas, darating na araw, meron naman siyang matinding regalong kapalit para sa iyo. Amen? Amen? Kaya po marami po kami po natutuwa at na nagagalak sa mga ina-update na ilang mga kapatiran kasi wow. No, kahapon natuwa ako, talagang kinilig ako, nakikilig ako eh. Yung blinless namin lupa, hindi lang lupa ngayon eh, may pundasyon na, may dingding na eh. Ilang araw lang, yari na yun, babat na naman tayo doon. Nakos, malamang. No, di ba? Amen. So, ang galing-galing ng Lord. No? Minsan sa inyo, nagpapa-request lang, eto ngayon, meron ng trabaho, again. No? Merong nabuksang business. So, imbes na tayo po ay mag-ubos ng oras sa reklamo, kapit tayo. Kapit tayo sa Lord. Disobedience. Minsan na po tayong nasaktan sa pagiging hindi pagsunod, alam na dapat ang solusyon. Huwag na tayong maging pasaway. Kaya kasi ang pasaway, ang karugtong nun, pass away. Nawawala ka. Buti nga nawala ka lang, hindi ka kinuha na ni Lord. Pero siguro kung pasaway, ang ending kukunin ni Lord, naubos na maraming tao, no? Pero God is so good, no? Napakabuti ng Panginoon. Ito gusto ko sabihin po sa inyo, sa kabila po tayo nagkakamali, si Lord po ang pagkapatawad niya lagi nandiyan. No? Ako, minsan nakaka-receive kami, paano kaya kami pwede bumalik sa church? Nakakaya, parang, bakit? Ang church ay simbahan ng pagkapatawad. No? Ang church po ay welcome sa lahat ng klase ng tao. Minsan nga, kahit di nga tao na hayop na, pero tanggap pa rin ang simbahan. Kasi gagawin ng Lord, i-convert yan, yung hayop na pag-iisip, gagawin niyang taong pag-iisip. Kasi nga, ang simbahan ay lugar ng mga makasalanang ginagamot, Lord. No? Kaya tayo, na may naman tayo mga nagiging problema sa sarili natin, huwag tayong alis ng church kasi yun nga ang kailangan natin. Tayo may maging bahagi ng kanyang church na kung saan lahat po ng tao dito inaayos pa ng Lord. Yang katabi mo, inaayos pa ng Lord yan. Even po ako, inaayos pa ako ng Lord eh. Amen, di ba? Kaya katabi mo, lalo pang gumaganda, inaayos ng Lord, pati panglabas na kaanyuan yan eh. Di ba? Kasi yung nasa sa loob niya, inilalabas ng Lord. Kaya kata nyo, dati simangot yan eh. Mukhang haspapis, sabi nga ni Brother Renan. Sabi niya sa isang, sabi niya, dati nagmukha kang haspapis eh. Ngayon, mukha na ulit siyang shih tzu. At cute siya, di ba? So, ayan, kaya katabi mo, iba na aura niyan, di ba? Kasi nga, yung kapayapaan ng Lord ay dumadali sa kanyang puso, nararamdaman niya yon, ito po'y lumalabas sa kanyang mukha. Amen. Amen. Kaya yung katabi mo, mukhang matagumpay, mukhang may saya, mukhang may kapayapaan. Ngayon, kung may katabi kang mukhang malungkot, tapikin mo lang, kapatid. Ngitian mo ng matinding ngiti. God loves you. Mahal ka ng Panginoon. Amen. Idolatry. Ang dami nating idol. Sarili natin, trabaho natin, everything. No, meron po ako nabasa, isang testimony, intindi niya, no? Mahilig po siya sa mag-collect ng mga product o yung mga yung cups ng SB. Isang araw, habang siya nagdidibukas at nanalangin, may conviction ng Lord sa kanya. Sabi ng Lord,
basagin mo lahat yan. Yung kanyang mga cups na collect, nasa worth 10 to 20,000 pesos. Ang conviction sa kanya ng Lord, basagin. Kung kayo yung taong ito, ano gagawin nyo? $10 to 20, ang sabi niya, estimated niya mga 10 to 20, mga 20,000 pesos na yung kanyang nakolek na mga cups, iba't ibang klaseng cups. 20,000. Ang sabi ng Lord, basagin mo. Kasi nangyayari, parang ito na yung nagiging focus niya, nagiging idol na niya. Ginawa po niya, pinasag niya. Because, alam niya, hindi paggagawa ng Lord isang bagay na wala lang. Kasi baka one day, may mag-conquer sa kanya at mag-alis sa kanya doon sa presensya ng Diyos. Sumunod siya. Of course, may kirot yun. Pero dahil sumunod siya with faith, madali na magginamot ang Lord yun. Tayo po kaya, kung meron tayong ipababasag ng Lord, ano kaya yun? Bukod sa ulo ng katabi mo. Bukod sa ulo ng asawa nyo. Okay, bukod sa ulo ng mga anak nyo. Kung meron pababasag ang Lord sa inyo, ano yun? At ang tanong, kaya mo basagin for the sake of God? Or, basagin ng Lord yung relationship na akala mo okay, pero hindi pala. Kaya mo kayang ibigay para sa Lord? Lalo kung naliligaw ka na, nalalayo ka na sa Lord because of that relationship, kaya mo bang basagin yan? O sasabihin mo lang, mag-iiba na po ako ng religion. Mag-iiba na po ako ng Diyos. So, wow! Sabi doon, organized attack, easy satisfaction, attack by higher powers. Ayan, ito pa sa matinding mga, giging hadlang dyan. Kaya, mga nag-work, no? Pray more, pray more, pray more. Why? Because pwede mong gamitin ng kaaway yung boss mo. Na kung saan, yung mismong gusto mo na naglilingkod ka sa Panginoon, magugulat ka, papaguin yung schedule mo. Ilalagay ka doon sa schedule na kung saan hahadlang sa ministry mo. Attack by higher powers. O kaya, dahil dito ako nagtatrabaho, sa church ko, ikaw sisimba. Eh, ikaw wala kang trabaho, saan yung trabaho mo? Abi, pilitan ka. Di ba? Maraming ganon eh. Mayroong tinatawag nating manipulation spirit na nangyayari ngayon. Kaya, keep on praying. Pero ano ba ang dahilan kung bakit tayo mag-march forward? Una, God is not happy with stagnancy. Hindi po natutuwa ang Lord sa mga nagiging stagnant. Kasi hindi po yan ang design niya. God is not happy with stagnancy. He expects you to march forward. Ayon ang Lord, hanggang dyan level ka lang. Hanggang ngayon, ganito ka lang. Sabi nga ni Pastor Romeo, biniro itong mga young professional natin. No? Ngayon, nakapag-drive na siya ng sakyan ngayon eh. Sabi niya kay Jan, hanggang ngayon ba, pasahero ka pa rin? Wow, di ba? It's a challenge, no? Ako, nagda-drive na. Oh. So, ibig sabihin kasi, china-challenge sila, itong mga, may mga license naman sila, kaya lang, hanggang motor pa lang yung kanya kayang drive-in. No? Eh, kung yung isa namin driver, matutuloy sa Tambukto. Sa Tambukto ka ba pupunta, no? Mawalan kami ng driver ni Aba. Kaya china-challenge, no? Hanggang ngayon mo, pasahero pa lang kayo. Dapat nagda-drive na kayo. No? So, magandang challenge yun. Isang katotohanan na dapat po tayo talaga ay hindi na nanatiling sa ganun level lang. So, the spirit of stagnation has robbed many of their divine progress. So, sa mga hahadlang sa divine progress natin, yung stagnation. Yung mga hanggang dito ng level, hindi, okay lang po sa akin yung paupo po, attend, nakakipire. Hindi, dapat nag-a-achieve ka ng mas higher. Gusto ko mas matindi pa yung maramdaman ko sa paging tulad ako niya, kahit opening prayer, grabe, mag-pray. Yan. Meron tayong dinidream. Meron tayong ina-achieve. So to remain in the area of permanent stagnation is to be disconnected from the flow of heaven. Wow. Bigat na, no? To remain in the area of permanent stagnation is to be disconnected from the flow of heaven. Why?
Kasi nga, ang design ng Lord, hindi stagnation. Ang design ng Lord, dapat tayo po ay nagle-leveling up. Yan. Ang design mo ng Lord, dapat tayo po ay nagle-leveling up. Why staying where you are when God had defeated your enemies before you reach there? March forward. Huwag ka matakot na mag-march forward kasi tinalo na ng Lord yung mga ibang mga dadaanan mo, tinalo na niya yung mga hadlang dyan. Ang kailangan lang niya ng Lord, yung determination, yung faith natin to go forward. Okay? Nakiget po ba natin? Okay? So, meron po talagang satanic delay sa buhay po natin. Mag-i-aware po tayo, meron tayong tatag na satanic delay is another point we are going to look at it now. No? Meron siyang mga bagay na gagawin na tayo po ihahadlangan niya makamove forward. Kaya kita nyo, may mga emotional struggles ngayon na nararamdaman tayo. May mga ilang question tayo na para pumapasok sa mind natin. No? May mga pagpabulabog ng konti. Pero yan ay satanic delay. No? Kaya we all know that too much of delays in a person's life can cause serious setbacks, failures, confusions, denials, and distractions. Kita nyo, kapag hindi po tayo busy, doon pumapasok yung maraming time mag-isip. Tama. Kaya nga pag sa psychologist, minsan kapag meron tayong mga sasabihin doon, make yourself busy. Kasi kapag ikaw ay maraming oras na walang ginagawa, maraming oras na magkakaroon ka ng mga bagay na pag-iisip na kung saan ito yung nurture sa iyong mind. Be careful. So it is possible for a person to be moving forward and yet he or she is taking many steps backward. Backwardness is a proof that a person is cursed by familiar spirit. Note, familiar spirit down. Okay, na pa? Kapatid, wag po tayong waging sensitive po tayo sa tinatawag natin familiar spirit. Dapat hindi po natin ramdaman yung ginagawa natin familiar na lang. Every Sunday, magbibihis ako, pupunta ako ng church, pagpunta doon, nasa lubungin ako ng ushers, ngingitian ako, paupuin ako, pagkatapos mag-praise and worship, pagkatapos doon, announcement, pagkatapos, alam ko na yung sunod-sunod eh. Ang tawag doon ay familiar spirit. Dapat, wag po tayo papayag na merong tapuan tayo ng familiar spirit. Hindi. Dapat meron tayong laging excitement. Sa bawat gagawin po natin, kapag pumasok ang familiar spirit, hihina po yung passion, hihina yung excitement na ating ginagawa. Kahit po sa trabaho, kapag po tayo tinamaan ng familiar spirit, unti-unti bababa yung momentum. Kaya dapat hindi po. Lagi tayong iisip ng mga bagay na pwede pa po tayo ma-excite. Sino po dito na-excite pa rin po tayo? Progress is all about movement. If you refuse to move, you will become a monument. You will begin to stink and dust will settle on you. Progress is all about movement. Galaw-galaw. Sabi sa katabi mo, galaw-galaw. Galaw-galaw ang isip, galaw-galaw ang puso, galaw-galaw ang spirit. Dapat spirit mo, pinagagalaw mo rin. Dapat, woo! Diba? O ramaraya barasik, kaya ramasanda ramasik. Dapat, pinagagalaw din natin spirit natin. Because progress is all about movement. If you refuse to move, you will become a monument. Kakita nyo, yung mga, during worship, yung hindi gumagalaw, bakit mo maya-maya lang, mukha ng monumento. Ganun na. Tama. Kaya pala hindi siya gumagalaw, monumento na siya. Tulog na pala. Gigising na lang pag benediction na. No? Kaya nga, dapat hindi po ganun ang mangyari sa atin. Pangalawa, the reason why ang Lord sinasabi, moving forward or march forward, kasi to possess your possession. To possess your possession. Ano yan? Magkatunog, di ba? To possess your possession, you must march forward. That which the Lord has given you is yours. Don't let any devil take it away from you. Go for it. March forward. You are complete in Christ. Come on. Kaya kasi sinasabi na marching forward kasi meron ng bagay na para sa iyo talaga. Ngayon, pag hindi mo pinuntahan yan, hindi mo kinilusan yan, mawawala yan.
makukuha ng iba yan. Huwag kang pumayag na iba makakuha niyan. Kaya dapat, i-grab mo yan. Kunin mo yan, sa yan eh. No? Kaya sabi doon, that which the Lord has given you is yours. Ano sabi doon sa talatang binasa ni Pastora? Malu, ng ating senior pastor. Pintuang walang pwedeng magsara. Pero yung pintuang yan, nakabukas man yan, pero kung di mo pupuntahan, hindi mo makikita yung nasa loob niyan. Kaya dapat, kunin mo yan. Dapat puntahan mo yan. Dapat galawan mo yan. Yan. Number 3, to appreciate what God has done for you, you must march forward. Sino po dito, ang dami niyong na-appreciate sa ginawa ng Lord sa buhay niyo? Ang taong tuwan-tuwa, tahimik ba yan? Yung taong may matinding good news, tatahimik ba yan? Yung lalaking sinagot ng kanyang nililigawan, tahimik ba yan? Siguro kung mahina emosyon niya, nag-collapse na lang, namutla, tapos hindi matay. Pero, in general speaking, kapag may natanggap ka mabuting balita, na-receive mo doon, nakalagay doon, you are promoted, tatahimik ka? Wow. Promoted ako. Ang saya. Ganun ba? Ano una mong gagawin? Wow, Lord, thank you! Woo! Yung sinagot ng nililigawan, ano sinasabi niya? Siyota ko na po siya! Girlfriend ko na po siya! Pagsisigawan. Tapos tumatagal na, wala na. Ayaw na sabayan lumakad. No? Pag nakita mo sa bullet, sa news, yung mga nakapasa ka, anong gagawin mo? Sisirain mo yung dyaryo? Wawasakin mo yung dyaryo, anong gagawin mo? Tatakbo ka, sisigaw ka, gagalaw ka, di ba? Kaya nga sabi doon, to appreciate what God had done for you, you must march forward. Ibig sabihin, kung marami kang bagay na naranasan sa Panginoon, hindi ka titigil, hindi ka tatahimik, maghahanap ka ng kwentuhan sa ginawa ng Lord sa buhay mo. Hindi ka makakatis, hindi mo share. Hahanap ka agad. Alam mo, ang galing ng Lord, wow! No? So, Jesus' final instruction for the grateful leper is to Jesus' final instruction for the grateful leper is to get up and go on his way. Okay? Giving thanks lead back to action, to an active faith. So, our action as Christians is always in response to God's action for us. Hello? Listen. Our action as Christian is always in response to God's action for us. Halimbawa, kumakanta ka kanina. Kita nyo, yung maraming ginawa ang Lord sa buhay niya this week, pagmasdan nyo every Sunday. Isa yan sa mga matinding umaawit. Isa yan sa mga matindi ang reaction. Saka ka nakakita ng praise and worship. Praise, umiiyak siya. Kasi iba yung naramdaman niya habang nagpupuri talaga, naiyak siya kasi, wow, grabe ginawa ng Lord sa kanya. Sino mo dito, itong week lang nito, may matindi ginawa Lord sa inyo? Dapat lumitaw yan sa pag-abit mo kanina eh. Dapat lumilitaw sa palakpak mo yan eh. Dapat lumilitaw sa amen mo yan eh. Kasi nga, aminado ka, grabe ginawa ng Lord eh. Dapat lumitaw sa action. Our love comes out of gratitude for God's love. First and foremost, we are grateful because we have been redeemed by God. Like the leper, we have been healed by Jesus made whole. Okay? So, ang tindi ng ginawa ng Lord sa buhay natin. Kaya po na 10 ketongin. Diba? Yung kanta ng mga bata, 10 may sakit, pinagaling ni Jesus, ang siya may umalis, ang isa ay bumalik, at siya ay lumuhod sa paanan ni Jesus, at sinabi, salamat, salamat po Jesus. Nag-get niyo po? Children? Yun yung kantang pambata.
10 may sakit, pinagaling ni Jesus, ang siyam ay umalis, ang isa ay nagbalik. All 10 of them were healed of their leprosy, but only one of them. Dito sa book ni Luke says, so that he was healed, and for him it was more than just physical healing. Jesus says to him, your faith has made you well. So he received the blessing of physical healing, but he also is made whole by naming the blessings he received. He's the only one who truly grasped what Jesus had done for him. Ito, mga kapatid, kapag ikaw ay may ginawa ang Lord, kita nyo, talagang iba-iba ang tao. 10 yung pinanggaling, isa lang bumalik. Ibig sabihin nyo, isa lang yung nakarealize na yung ginawa ng Lord sa kanya, dapat meron din siyang gawin in return kay Jesus. Ipagmalaki niya. Ipagsabi niya na itong Jesus na aking natagpuan ay Jesus na makapangyarihan. Amen? Kaya kung ikaw, marami kang natatanggap na blessing, ang unang-unang iisipin mo, ano? Take into action. Pasalamat ka kay Lord. And next, anong gagawin mo? Hanap ka ng way to share the blessing. No? Kaya nga sabi natin, no, pinagpapala tayo para tayo ay maging pagpapala. Kaya whatever blessing we receive from the Lord, dapat ito ay lumitaw din sa ating action. Kaya kapag ikaw ay pinagpapala ng Panginoon, dapat kung pumalakpak ka, matindi. Kung may ginawa ang Lord na matindi sa'yo, dapat yung amen mo matindi. Diba? Dapat kinikilig ka sa harapan ng Lord. Lord, salamat. Wow, Lord. I know, hindi po ito una't huli, kundi isa lang sa mga blessing na ibibigay mo sa akin. Pang-apat, kaya tayo pinagmamarch forward is to be in the position that God planned for you. Come on. To be in the position that God planned for you. Halimbawa, ano nakuha yung word? Extraordinary blessing. Para mapuntahan mo yung extraordinary blessing, ano dapat mong gawin? Uminom ng tubig. Marching forward. Kung gusto mo ng extraordinary blessing, gumawa ka ng mga extraordinary favor sa Lord. Double blessing. Para makamit mo yung double blessing, ano? May doblehin mo yung pananampalataya mo kay Lord. Doblehin mo yung dahilan para ngumiti siya. Kasi pag ang Lord natuwa, definitely, si Lord pag nagbigay ng tip yan, matindi. Pag natuwa sa yan, Lord, magugulat ka eh. Pati yung hindi mo pinag-pray, bibigay na Lord sa yan eh. Amen? So to be in the position that God planned for you, you must march forward. Okay. Isaiah 41 verse 10. Isaiah 41 verse 10. Fear not, for I am with thee. Regard not thyself, for I am thy God. I have encouraged thee, yea, I have helped thee, yea, I have upheld thee with the right hand of my justice. In verse 10, huwag kang matakot sapagkat ako'y sumasayo. Huwag kang malumpaypay sapagkat ako yung Diyos. Aking palalakasin ka. Oo, aking tutulungan ka. Oo, aking aalalayan ka ng kanang kamay ng aking katuwiran. Amen. Huwag po tayong matakot. By the way, tayo po ngayon ay nag-start ulit ng declaration. Pinatapos lang po natin mga ating senior pastor. Okay. Meron po akong pupukulan na sa inyo. Sino po dito gustong maging part ng pagdideklara sa harapan? Taas ang kamay. Sabi ko po, taas ang kamay. Hindi ko sinabing sumigaw kayo. Hayo. Yo. Sino po dito gusto pong maging part ng tatayo sa harapan, magdideklara gaya pong ginawa ni Neptune? Meron po tayong dalawa, Tagalog o English. Kayo magsasabi kung Tagalog, mas madali kayo sa Tagalog or English. Ang sabi ko, fear not eh. Fear not. Kasi gusto po namin kasi ma-experience nyo, na-experience namin sa harapan. Yung nagdideklara po dito, hindi na po ba siya nagdideklara? May ginagawa po ang Lord. Kaya madalas po ginagawa ko yung magbe-birthday o nag-birthday, o kaya mayroong matinding pinagdadaanan, minsan inaano ko po yan, ina-assign ko eh. Bakit? Para ipagpag yung mga bagay na negative sa buhay mo kasi nagdideklara ka eh. Ulitin ko po, sino po dito ang gustong one day tumayo sa harapan para magdeklara? Taas ang kamay.
Kasi titinan ko po kayo para maasan ko po kayo. Kailangan eh. Yan, sige. Sabi doon, do not fear. Yan na, pinipicture kayo ni Pastor. May dokumento tayo. Come on. Yan, naman. Ulit. Sino? Taas ang kamay. Ayan. So, alam na namin kung sinong mga i-assign po namin. Huwag po kayo matakot. Ang sarap magdeklara. Sabihin nyo, Pastor, bulol po ako. May Tagalog po. Okay, English. Okay, bulol po kayo. Ako din po, bulol eh. Pero ilang taon na po ako nagsalita sa harapan. Nagsimula po sa pagiging bulol. Di ba? So, hindi po doon yun eh. Ito nga po eh. Natatakot kayo dahil bulol kayo. Pumantin nga po eh. Nakakadalawang pelikula na eh. Batang Quiapo, saka, di ba? Di wag ka ilagay doon sa bagay na mahihirapan ka. Di ba? So, do not fear. Fear not. Huwag ka matakot sapagkat ako'y sumasa iyo. Imagine mo, pag dideklara pa na natakot ka, paano pa kung may pagawaan, Lord, sa iyo na mas matindi na ang katumbas noon, magandang blessing para sa iyo. May papagawa pa lang, Lord, sa iyo, yung palang kasunod noon, magmamigrate ka. Ano gusto niyo po? Yung sumunod ka sa Panginoon, kahit may nakakatakot, sunod ka kay Lord, o magmamigrate ka, o hindi ka sumunod, magmamigraine ka. Ano gusto niyo po? Migraine o migrate? Sunod sa Lord. Dadalhin ka ng Lord sa ibang level ng buhay mo. Come on, palakpakan mo si Lord. Sabi nga po sa kanta, God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me close to His side. With love and strength for each new day, He will make a way. Bago ko po kayo dalhin sa pinakahuli, awitin nga po natin to. Sige. Ayan po. Hintayin po natin mga 5 minutes po makarating yung tutugtog. Kantang-kanta na sila eh. Bilisan nyo, kantang-kanta na eh. Umakanta na nga eh. Diba? Ayan, sige. Sige, let's feel the song before we end. For the last point. Ano ang pinagdadaanan nyo? Ano man yung parang tingin nyo wala nang patutunguhan. Awitin mo to. God make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide, going close into His side. With love and strength for each new day, He will make a way. He will make a way. God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide, going closer to His side. In love and strength for each new day, He will make a way. He will make a way. Oh, God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide, hold me closely to His side. In love and strength for each new day, He will make a way. He will make a way. So be in the place when God leads the way.
Huwag kang lumayo doon sa kung saan gusto ko ng Lord pumosisyon. That's why don't stop, instead marching forward. And of course, lastly, kaya ka pinapa-march forward ng Panginoon to have victory over the enemies. To have victory over the enemies, you must march forward. Sabi nga, God said it. God gave it. Therefore, I have it. Come on. God said it. God gave it. Therefore, I have it. Sinabi niya eh. Pinanampalatayan mo, pinuntahan mo, binigyan ng Lord sa'yo, kaya napunta sa'yo. So, keep dreaming, keep trusting God, keep serving God. Because He's preparing such a great victory for you. The victory is not a victory we earn, but rather a victory we enter. Come on. Ulitin ko po, this victory is not a victory we earn, but rather a victory we enter. So, we must march forward. Faith is not about us or about how strong we are or what we can do. Faith is all about God. It's all about us being dependent upon God's strength and ability. Faith is about putting and keeping our trust in Jesus. Jesus is the author and finisher of our faith. It is obedience to the Word of God to march forward. Before we have our communion, tayo po lahat ay tumayo. Let's pray this prayer all together. Are you ready? Let's pray this all together in count of 3. 1, 2, 3. All hindrances on my way to marching forward, clear out for me in Jesus' name. Every Pharaoh that says no to my marching forward must sink in the Red Sea now in Jesus' name. Every power of standing still, lose your hold of my life in Jesus' name. Bulldozers of heaven, come and grade my road of marching forward now in Jesus' name. My glory arise out of obscurity now in Jesus' name. My life receiving marching order to march forward in Jesus' name. I receive authority to march forward in Jesus' name. My life will not remain the same. In Jesus' name, amen. Let's prepare ourselves sa ating pagtanggap ng Food of the Champion. I tried so hard to see it. It took me so long to believe it. You choose someone like me to carry your victory. Perfection could never earn it. You gave what we don't deserve it. You take the broken things and raise them to glory. You are my champion. The giants fall where you stand undefeated. Every battle you won, I am who you say I am. You crown me with confidence. I am seated in a heavenly place, undefeated, with no one who has conquered it all. Now I can finally see it. You're teaching me to receive it. So let all the striving cease. And this is my victory. You are my champion. Giants go where you stand undefeated.
undefeated. We're the one who has conquered it all. Nung araw din yun, dumampot ng Panginoon, nasus ng tinapay, kanyang hinawakan na sinabi niya, at kanyang pinagpira-piraso at kanyang sinabi, kunin niyo at kanin ang tinapay na ito. Ito simbolo ng aking katawan na naghirap ng tiis ng sugat, mga latay, sa ikagagaling ng inyong mga karamdaman. Ito pong tinapay, ito simbolo ng katawan ng champion, na kung saan pinagtagumpayan po niya even ang ating mga karamdaman. Ano mang karamdaman meron tayo, physical, emotional, o mga bagay na nagdulot ng sakit sa atin, kanya po itong pinagtagumpayan sa krus ng Kalbaryo. Inihandog niya even ang kanyang katawan. Kaya po sa ating pagtanggap na ito, tanggapin po natin ang tinapay ng champion, sumaatin ang pagiging champion. Tayo po ay kabahagi ng pinagtagumpay ng Panginoon. Tanggapin po natin. At hindi lang po doon natapos, kundi siya'y dumampot ng inumin kanyang sinabi, narito ang inumin, simbolo ng aking dugong inihandog para sa inyo. Dugo na kung saan makalinis na ating kasalanan. Dugo na makapagbabalik sa atin na tayo po'y makamuling makaharap sa Diyos na banal. Ito po'y inumin ng champion na inihandog sa atin. Sa ating pag-inom na ito, sumaatin ang pagiging champion. Sumaatin ang kapangyarihan at tapang na humayo, marching forward. At hindi po para tayo sumuko, kundi tayo magpatuloy. Tanggapin po natin. When I lift my voice and shout, every wall comes crashing down. I have the authority. Somebody pray for our VIP. Jesus has given me. When I open up my mouth, miracles start breaking out. I have the authority. Jesus has given me. When I lift my voice and shout, every war goes rushing down. I have the authority. Jesus has given me. When I open up my mouth, miracles start breaking out. I have the authority. Jesus has given me. You are my champion. Shine glow where you stand undefeated. Every battle you won, I am who you say I am. You got me with confidence. I am seated in a heavenly place, undefeated, with the one who has conquered it all. You are my champion. Yes, Lord. Hallelujah. Come on. Giants fall. Bring any negative feelings, emotion, doubts, Every battle fears. you won, I am who you say I am. You got me with confidence. I am seated in a heavenly place, undefeated, with the one who has conquered it all. Ulitin natin yung stanza, second stanza ba yun? Bago mo ulitin yung chorus. Come on. Let's sing that song again. This is our moment
Ang challenge ng Lord to march forward. Kung may mga hindrances, as we sing this song, come on, i-crush natin, bitawan natin, tanggalin natin, patanggalin natin kay Lord, anumang hadlang na yan. Kasi sabi nga, sa pag-move natin, nandoon yung bagay na makukuha natin from the Lord. Come on, sige, come on. When I lift my voice and shout, every wall comes rushing down. I have the authority. Jesus has given me. When I open up my mouth, miracles start breaking out. I have the authority. Jesus has given me. When I lift my voice and shout, every roar comes rushing down. I have the authority. Jesus has given me. When I open up my mouth, miracles start breaking out. I have the authority. Jesus has given me. When I lift my voice and shout, every word comes crashing down. I have the authority. Jesus has given me. When I open up my mouth, miracles are breaking out. I have the authority. Jesus has given me. You are my champion. Giants fall where you stand undefeated. Every battle you won. I am who you say I am. You crown me with confidence. I am seated in a heavenly place, undefeated, with the one who has conquered it all. Yes, hallelujah. Hallelujah, Lord. Once again, we thank you sa assurance na binigay mo sa amin today, sa aming pagpasok sa March, Panginoon. Ang challenge mo sa amin, marching forward. Lord, thank you dahil alam po namin na ano na po kayo, inihanda niyo na po, dadaanan po namin. Kaya naman, Panginoon, yung mga bagay na takot, doubt, Lord, inyo nga pong tanggalin po sa aming puso. Nang sa ganun, Panginoon, amin pong makamit, Panginoon, yung inyong pinapangako sa amin. Kaya, Father God, salamat po, and amin pong pinahawakan ang iyong mensahe today. Sa aming pag-march forward, Panginoon, with you, nakasama ka namin, Panginoon, hindi kami matatakot, hindi kami mag-aalinlangan, hahayo kami, magpapatuloy kami, Panginoon. Dahil ito, Panginoon, sa magbagay na magpapatuwa sa iyo, Panginoon. Kaya, Father God, sa iyong aming buhay, sa iyong aming pamilya, sa iyong aming trabaho, sa iyong aming pag-aaral, lahat-lahat ng plano namin, Panginoon, ay aming minabilin sa iyo. Salamat, Lord, binabalik namin sa iyong pagsamba at papuri. At ngayon, Panginoon, inyo nga pong igawan ang iyong blessing. Patuloy nawang buksan ng Lord ang pintuan sa bawat sa atin. I speak to your doors of promotions, connections, doors of heavenly blessings, breakthroughs, and opportunities to open. This year, I decree and declare, will be your greatest year because great doors are swinging wide open for you. Ang taong ito, ang pinakadakilang taon para sa iyo. At sapagkat ang dakilang pintuan ay bubuksan para sa iyo sa taong ito. Sa pangalan ng ang ating Panginoong Kristo.
Amen and Amen. Magandang umaga po sa ating lahat. Again, to God be the glory.